Palang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung ano nga bang ibig sabihin ng pagsilang muli sa Espiritu. So, John chapter 3 verse 8 ang sabi rito, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born with the Spirit. So sa Tagalog, humihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang isinilang sa Espiritu. So punta tayo sa unang katuruan ng sabi rito, regeneration saves when we were dead. Saves us when we were dead. So marami mga tao na akala nila niligtas tayo ng Panginoon. O kumbaga, yun nga, kumbaga para tayong nalulunod tapos niligtas, parang sinagip tayo ng Panginoon sa kasalanan. Pero mali yun. Ang totoo, namatay tayo. Namatay na tayo, hindi yung namatay physically, pero namatay tayo spiritually nung tayo ay naging makasalanan. And ang Panginoon, binuhay muli tayo. Yun doon naganap yung pagbuhay muli sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. So nabuhay ulit tayo, yung spiritual natin, yung dating makasalanan, yung dating tao na nahulog sa kasalanan, namatay na tayo noon. And dahil sa awa ng Diyos, dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, ni Kristo, binuhay muli tayo. So, regeneration saves us when we were dead. Patay na tayo spiritually, pero binuhay tayo ng Panginoon. So, sa ikalawang teaching ang sabi rito, regeneration is the impartation of the life of Christ. So, yun ito yung pagbuhay sa atin. Ito yung kumbaga, yung buhay na nasa atin ngayon ay ito yung buhay ni Kristo. Dahil nga si Kristo namatay, yung buhay niya naging kapalit natin spiritually. Kumbaga yun nga, kaya nasabi ko, patay na tayo Patay na yung tayo dahil tayo ay napakaraming kasalanan, dahil tayo ay makasalanan. And yung buhay ni Kristo ang naging kapalit para mabuhay muli tayo. So sa ikatlong teaching ang sabi nito, regeneration is purely God's work. So ibig sabihin nabawi ka sa kasalanan dahil lang sa Diyos mismo. So kumbaga wala kang parte doon, wala kang ginawa doon, wala kang naitulong doon sa pagkabuhay mo muli. Dahil yung nga, syempre patay ka na patay na yung spirit mo Pag patay na, wala na yung magagawa, hindi na yan makakabangon. And kaya yun, Diyos ang nag-iisang, si Kristo ang nag-iisang gumawa, or siya lang ang nagbuhay sa atin. Kumbaga hindi mo tinulungan yung sarili mo para mabuhay, pagkat si Kristo lang ang gumawa doon para sa iyo. So punta tayo sa unang application. Para ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi nito, die to self daily. So ibig sabihin, hindi ito yung literal na magpakamatay ka para sa sarili mo or mamatay ka para sa sarili mo. So sinasabi rito, araw-araw buhatin mo yung krus na binuhat ni Kristo. Ibig sabihin nun, ang krus kasi ay kamatayan So ibig sabihin nun, ipamuhay mo yung buhay mo na para bang binabawi mo or para bang binubuhat mo yung mga kasalanan mo, na to the point na babawi ka, to the point na iibahin mo or tatanggalin mo yung mga kasalanan na nasa iyo. Kumbaga yung dating patay na ikaw, isipin mo na nabuhay ka ulit para gawin or para maging kagaya ni Kristo. So punta tayo sa ikalawang application. Sabi rito, internalize the life of Christ within you. So yun nga, nabuhay ka dahil kay Kristo. Nabuhay ka, kapalit ng buhay ni Kristo ay yung buhay mo. So dapat yung buhay mo ngayon, inaalay mo yan. Kumbaga, ginagawang sentro mo sa buhay mo ay ang Diyos, si Kristo. Dahil yun nga, yung buhay mo ngayon ay kay Kristo yan. Kaya natural lang na mamuhay ka
para kay Kristo. So, tayo sa ikatlong application, sabi rito, start to speak and act like Jesus. Yung nga, gaya ng sabi ko, dahil si Kristo yung nananalaytay sa'yo, si Kristo ang namumuhay sa loob mo. Dapat gayahin mo rin si Kristo. Dapat mamuhay ka kagaya ni Kristo. Pilitin mo mamuhay kung paano namuhay dito sa lupa si Kristo. Ganon din yung gawin mo. So yun lamang po, napakarami ko natutunan sa araw na ito. Glory to God.